Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 hanggang 8. So, sa unang linggo ng Pebrero, ano po naghihintay sa iyo? Alamin natin. So, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Strength card. In the area of what you need, meron kang the Hanged Man. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. In the area of your near future, meron kang the Queen of Pentacles. In your challenge for the week, meron po kayong the Ten of Pentacles. In your fortune, meron po kayong the Ten of Cups. Wow, 10-10 is here. Talaga namang completion, success, at saka closure. Mamaya pag-usapan natin yan. In your divine messages, meron po kayo the Devil card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Taurus, thank you po muna sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa bawat likes and comments. Malaking support na rin po at tulong yan para sa akin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Pentacles. Okay? Now, Taurus, sinasabihan ka po ng iyong spirit guides na maging balanse pagdating sa mga bagay na pinag-e-effortan mo. Halimbawa, trabaho, love life, negosyo, pangarap, kung ano man yan na talaga namang nag-i-invest ka ng time, money, effort, kailangan daw ngayon balansehin natin. Meron ka daw pinaprioritize kasi na hindi naman ganun kahalaga na dapat mo na ngayong bawas-bawasan yung oras or atensyon dyan para mailagay mo yan sa karapat-dapat. Now, panahon to para ma-evaluate natin kung saan dapat tayo naglalaan ng karapat-dapat. Okay? Para mahita din natin, makuha din natin yung para sa atin. Na-deserve mo naman dahil pinaghirapan mo yun. Okay? Time na for you to see the equality or the fairness na dapat mo makuha sa isang bagay or isang tao. Pag hindi equal, pag hindi patas, siguro kailangan mong i-evaluate kung karapat-dapat pa ba ako maglaan ng bagay dito. Parang ganon. Okay? So, clarify natin siya with the card of the week. Peace. Find inner peace in the moments of stillness. Panahon daw to para maging mas payapa ka sa buhay in general. Kaya importante talaga na okay sa'yo lahat ng pinaglalaanan mo para mapanatag ka. Kasi kung meron kang pinaglalaanan na alam mo yun, laging asungot or stress or puro pangamba ang dulot sa'yo, baka panahon na para putulin yun, para mapanatili mo yung katahimikan, katiwasayan ng buhay. Okay? In your core energy, meron kang the Seven of Cups. Seven of Cups, Taurus, sinasabi na yung spirit guides na medyo confused ka sa mga ginagawa mo ngayon. Parang meron kang balak gawin eh. And back and forth, hindi mo alam kung ito ba yung swak para sa akin. Meron ba ako mahihita dito? Meron ba ako mapapala dyan? You're thinking about that. And sabi mo, ayaw mo magsayang ng oras, ayaw mo magsayang ng pagkakataon, pero hindi mo alam kung alin ba yung para sa akin. So now, your spirit guides are telling you, you need to really ask yourself. Ask yourself, alin ba sa mga options ko na ito or ideas ko na ito ang talagang mag-work para sa akin? Kaya nga importante yung silipin mo eh. Yung pros and cons, yung advantages and disadvantages ng bawat isa para makita mo kung, ay, pwede ako dito, fair dito, hindi ako logi dito, parang ganyan. So, kailangan mo i-revisit yung fairness para malaman mo kung alin dito yung swak sa'yo. Okay? Ngayon, narinig ko kailangan daw mas matalino ka, mas madiskarte ka, hindi pwedeng gusto ko lang, okay na yon. Kailangan sinisilip mo din kung, okay, gusto mo nga, pero meron ka bang nahihita pabalik? Kasi kung wala, kahit gusto mo yan, sayang, di ba? So now, bukod sa pagiging gusto sa isang bagay o sa isang ruta, dapat iniisip mo rin kung practical ba siya.
Okay? Clarify natin siya. Dumadami ang natatapon. Seven of Cups being clarified by the Star card. Yes, ngayon may ultimate dream ka na gustong maabot. Meron kang goal this time na talagang nakatumbok doon ng mata mo. Pero sinasabi dito na yung spirit guides na kahit nakakalito, kahit maraming confusing things sa daan patungo doon, dapat daw ay hindi ka mawala ng pag-asa. Okay? I know na medyo malabo ngayon, ang hirap-hirap mamili, ang hirap-hirap mag-decide, pero your hope for this dream ang bubuhay sa sarili mo, magbibigay sa'yo ng lakas ng loob para makapag-decide na. So now, tanongin kita ngayon, Taurus, ano tong goal mo na ito na gusto mong maabot pero medyo confused ka sa paraan para abutin siya? I-manifest natin sa baba. I claim, I manifest, dumating na yung clarity sa goal ko para hindi na ako mahirapan, hindi na ako mangapa, parang ganyan. And that manifestation, ma-attract mo yung frequency ng goal mo at lilinaw sa'yo ang lahat. So ngayon, sulat na, it will happen for you. Okay? So, nakita ko rin dito, Taurus, na maliliwanagan ka. Huwag ka mag-alala. Maliliwanagan ka ngayon sa true purpose ng wish na ito at mahahanap mo na yung tamang pipiliin or tamang option or choice para makadirekta ka doon. Okay? So, ito yung linggo ng paglinaw para sa malinis na daan patungo sa iyong wish. Okay? So, in the area of what you need to focus on, meron po kayong the Strength card. Sabi dito ng yung Spirit Guides Taurus na kailangan daw you need to revisit kung paano mo kinakausap ang sarili mo sa tuwing nahihirapan ka sa problema. Ikaw ba yung uri ng tao na uh, tinutokso mo pa ang sarili mo? Pinapahirapan mo ba ang sarili mo? Are you ganun ka ba agresibo pagdating sa mga bagay na hindi mo nakukuha? So sabi dito, talk to yourself kindly. Talk to yourself nicely. Ikaw dapat yung unang cheerleader ng sarili mo. So always cheer yourself up. I-hype mo ang sarili mo kaysa lagi mong dinadown ang sarili. Now, sabi dito, huwag ka magmamadali. Okay? Alam ko, kanina naramdaman ko na you don't want to waste time. Gusto mo agad matumbok, gusto mo agad matapos, gusto mo agad mangyari na. Pero sa kakamadali mo, doon ka talaga nako-confuse. Doon lalong lumalapot or lumalabo yung mga bagay-bagay dahil minamadali. So sabi dito, don't rush, be gentle, paandap-andap, do that, and doon magagaling yung clarity. At kapag relax ang isip, relax lahat, doon magiging payapa ang iyong buhay, ang iyong paligid, yung frequency mo, at mahanap mo yung nicer, better way to handle your situation. Okay? Kaya pangit yung pinupuwersa, kinokontrol, let it happen. And gradual lang yung kilos mo para makita mo talaga yung mga dapat gawin. Okay? Oops, tumilapon, hindi kayo. The strength cards being clarified by the Three of Cups. Okay, ngayon, sabi na yung spirit guides, mag-focus ka daw sa core group mo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga taong susuporta sa'yo para lalo kang maging mas matibay. Halimbawa, meron kang mga options na gagawin ngayon, namimili ka, nahihirapan ka, while fulfilling this goal or this dream, there's these people around you daw na palibutan mo ang sarili mo. These people ang magtataas ng moral mo, magtataas ng confidence mo, at bibigyan ka ng boost para magkaroon ka ng tibay at kumpiyansa na gawin yung isang bagay. Alam ko minsan nahihirapan ka na, Taurus, sa mga obstacles, challenges mo sa life, pero with the help of these people, gumagaan, bumubuti, dumadali. So, find your tribe, find your people na talagang ano man ang mangyari, alam mong kaya mong kapitan, kaya mong sandalan. Okay? So ngayon, Taurus, kamusta ka? Saan po kayo nanonood ng ating special reading today? Comment down below. I wanna know po kung saan nakakapunta sa panig ng mundo yung ating mga readings. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Hanged Man. Si Hanged Man, sinasabi dito na, relax, pause muna tayo. Upo muna. Mag-isip muna tayo ng solusyon bago tayo humakbang. Kasi mas lalo ka daw tumatagal or mas lalong humihirap kapag kilos ng kilos pero walang plano or walang matyagang pag-iisip muna.
dapat daw unahin mo na yung plano bago kilos, no? So ngayon habang nag-uusap tayo, Taurus, whatever yung kinakaharap mo ngayon, stop daw muna tayo at maupo panandalian. Upo ka. And then aralin natin kung ano yung nangyayari. Sabi mo, bakit ba ganito? Anong problema? Saan ako nagkakamali? Ako ba yung may mali o sila? Saan dito yung dapat kong i-fix? Now, kapag napagmuni-munihan mo na yan, kung saan ka dapat mag-ayos, doon liliwanag ang isip mo na, dito ako nagkamali. Ay, hindi ako ang wrong, siya pala, teka kausapin ko na siya. So, mas lumilinis, mas dumadali, na-fine-tuning mo yung sitwasyon. So, importante ngayon, Taurus, ang huminto muna, maupo, mag-relax, mag-pause, and then address natin yung issue. Ano ba yung mga maling taktika na dapat ko nang putulin para makita ko on a different lens, on a different perspective yung issue para matackle ko na head-on kung ano yung dapat solusyon. Okay? Importante yan for you. Clarify natin siya. The Hangman's being clarified by the Sun card. Yes, clarity. Both cards are talking about clear mind at pagkalinaw ng sitwasyon. No? Huwag ka daw mag-alala dahil this week, darating sa iyo yung enlightenment, yung liwanag or yung wisdom sa kung paano mo aatakihin yung isang bagay. Kaya ngayon sabi na yung spirit guides, palayain mo rin ang sarili mo sa mga takot mo, sa mga control na yan. Set yourself free and think positive. Kapag positibo lang iniisip mo, you will have this urge na hanapin sa ibang anggulo yung solusyon. Kasi kung puro ka nega, lagi mo isipin na, ay ayoko nang tignan sa ganyang paraan, ay ayoko nang hanapin nega na yan, talo na yan. No. If you have this positive mindset, hindi ka mapapagod na hanapin yung tamang anggulo para masolusyonan siya. Okay? So, broaden your horizon, broaden your mind, open your eyes para makita mo yung tutumbukin mo na mag-work para sa'yo. Okay? Importante to. Narinig ko rin for other Taurus, biglang pumasok yung message na pag daw nag-pause ka muna, labas ka. Mag-park ka muna, bakasyon, or biyahe, or kahit sa park, narinig ko na parang kailangan mo ng araw, kailangan mo ng nature, kailangan mo ng free surroundings para makahinga ka at makapagpahinga panandalian. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Swords. Huwag kang mag-alala, darating daw sa iyo ang valuable information. Okay? Whether text, call, chat, or email ito, darating siya this time. At dito nag-uugat din yung kaba mo, yung takot mo, na hala, dumating na yung tawag, dumating na yung information, dumating na yung good news, anong gagawin ko? Gustong-gusto mo tong mangyari sa buhay mo, kaya aligaga ka. At doon nanganak yung confusion. Na parang, ito ba dapat kong suotin? Ay, wag to, baka anong sabihin? Ito kaya? Ay, hindi, baka ito na lang. Pinapangunahan mo kasi yung sitwasyon, kaya lalong nahihirapan kang mamili. Ganon din pagdating sa mga goal or action pagdating sa yung trabaho. Lagi mo iniisip na baka mag-fail or mawala or masayang itong good news. Kaya bawat hakbang in-overthink mo to the point na ang ending confusion. So now, Taurus, para mawala daw tong confusion na ito, isaisip natin lagi yung goal. Ano ba yung end point? Ano ba yung dapat patutunguhan? And dapat yon clear sa'yo. Pag clear sa'yo yon, magiging madali na para sa'yo na hanapin yung paunang hakbang. Ang kailangan mo mag-research. Because Page of Swords is really a very curious energy. Kailangan daw para mawala yung confusion mo, alamin natin, kalkalin natin. Pag malabo, edi itanong. Kapag hindi sigurado, edi lapitan at akulitin. Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, madali naman yung i-research this time. Okay? So, your power is your knowledge. Mas marami kang naiintindihan, mas lilinaw sa'yo yung ruta patungo sa yung goal this time. Okay? Huwag ka daw mahiyang magtanong. Huwag ka daw mahiyang lumapit. Huwag mo laging isipin na porke pa nagtatanong engot na or tatanga-tanga na. No, no. Mas maganda nga nagtatanong ka eh. Mas maganda nga na inaalam mo, di ba? Para makabuti rin para sa'yo. Okay? The Page of Swords. The Knight of Pentacles. Yes. Now is the right time for you to really ask the good questions. Itanong mo talaga yung mga dapat mong itanong para itong mga plano mo ay magkaroon ng konkreto at dire-diretsong solusyon.
Hindi pwede nagpaplano ka lang dyan based on what you know. Minsan yung plano mo, isang guni mo rin sa iba. Itanong mo sa iba na parang, uy, ito gagawin ko. Tama ba to? And then baka sabihin ng kaibigan mo, ay hindi ganyan, ganito dapat. Sa mo, ganito na pala ngayon. So, the knowledges na makukuha mo this time will help solidify yung iyong binubuong plano. Hindi pwedeng nagre-rely ka lang sa sarili mo at saka sa alam mo. Marami ka pa rin hindi alam tungkol sa planong ito. Kaya mabuti ng marami kang kinokonsulta, marami kang binabasa, or marami kang ginagather ng information para makatulong dito. Okay? Huwag stubborn, huwag matigas ang ulo. If you need to ask, if you need to research, do it. Para mapanatag ka din sa journey na ito. Okay? In your near future, meron kang the Queen of Pentacles. Huwag kang mag-alala. Kung susundin mo itong mga napag-usapan natin, heto ka in the near future. Okay? Prioritizing your blessing, nakatutok ka dyan, you're nurturing what you have, you're making it a point na talagang hands-on ka para masiguro yung paglago ng bagay na yan. Kung ito man po ay negosyo or project or trabaho, require ka ngayon, Taurus, na yung spirit guides na maging extra attentive, extra um, effort ang kailangan ibigay to make sure na ito ay lalago at mag-multiply para sa'yo. Napakalapit sa'yo ngayon ng abundant energy, Taurus. Kaya kailangan natin tong i-keep. Kailangan natin tong padamihin, payabungin. At yung effort mo ang pinakasusi para mangyari ito. Kaya nga here, equal give and take. Yung bang binibigay mo ng effort, meron ka nahihita, and then i-continue natin yan. Pero kung nagbibigay ka ng effort sa isang bagay o isang tao na wala ka napapala, bitawan natin yun at mag-focus tayo sa abundant ang binibigay sa atin. Parang ganon. Okay? Clarify natin to. The Queen of Pentacles. Oops, masyadong madami. Okay. Isa pa. Holy Spirit, Spirit Guides, paki-clarify na Queen of Pentacles. You have, tumilapon. The Two of Pentacles. Yes, talaga namang kailangan talaga decisive tayo this time, Taurus, no? Kailangan alam natin at binabalanse natin sa ating mga kamay kung ano yung importante. At huwag ka nang papadistract pa para hindi malingat ang tingin mo sa pinapangalagaan mo. Kasi kung punong-puno na ang palad mo, inaalagaan mo trabaho, negosyo, pamilya, bahay, punong-puno ka na ng hinahawakan, so huwag ka nang papadistract pa sa iba para ito'y totally mabantayan mong mabuti at lumago siya in a natural way sa'yo. Kasi kung marami kang distractions daw, you need to decide, papahalagahan mo ba yung gimmick-gimmick na yan o focus tayo sa ating negosyo? Papahalagahan mo ba yung panonood online lagi ng Korean drama na puyat ka na o mag-focus tayo sa ating trabaho? Mga ganyan. Know what you need to value this time para makip mo yung balance sa life. Okay? In your divine challenge for the week, meron kang Shadow Blossom and Have Courage. Sabi dito, yung parehong pangit at maganda sa buhay mo, pareho mo daw yakapin yan. Kasi yan yung nagpapakita ng katatagan mo sa mga pinagdaanan mo. And those experiences will make you stronger. Kaya gamitin mo daw yan para makalaban ka sa buhay at makuha mo yung gusto mong ina-accomplish ngayon. With Have Courage, maging matapang ka daw na harapin yon at mag-move forward lagi. Kapag may takot ka lagi, doon nanganganak yung confusion at kalabuan eh. If you're brave enough, you will know what you want and you will fight for it. Okay? In your challenge, meron kang the Ten of Pentacles. Sabi dito, Taurus, ng yung spirit guides, panahon na para isipin yung mga permanente at talagang true para sa'yo na madadala mo for a very long time. Kung ano man yung mga iba't ibang aspeto ng buhay mo ngayon na hindi nakakatulong sa'yo at parang walang lifelong effect, medyo bawas-bawasan natin ang ating effort doon. Kailangan talaga nating pahalagahan yung swak sa atin at merong naidudulot na magandang blessing. Okay? Siguro naiintindihan mo yan ngayon. Halimbawa, ikaw yung uri ng tao na may negosyo ngayon pero halos buong araw nandoon ka sa bingguhan, nandoon ka halimbawa sa sugalan, or ikaw yung uri ng tao na may dapat asikasuhin na lupa pero binabaling mo sa chismisan sa kapitbahay. Mga ganon. Find something that is long term at yun ang dapat unahin this week. Okay? The Ten of Pentacles is being clarified by
the King of Swords. Yes, maging ano ka, strategic ka this time. Maging matalino. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng, gusto ko to masaya ako dito, ito na lang. No. Yan bang gusto mo yan na masaya ka dyan, permanente bang kita yan? Pangmatagalan ba yan? Success ba ang dulot sa niyan in the long run? Kung hindi, naku, bitawan. Focus tayo sa mahalaga. Dapat action-oriented tayo ngayon, hindi mataas ang ego, hindi mataas ang pride, and you will be humble enough to admit na, okay, asikasuhin ko to. Kasi ito yung hindi lang for today, hindi lang para bukas, kundi for the next 10 or 20 years. Okay? Maging harapin mo yan, maging malinaw sa mata mo at isip mo yan. Okay? Very, very important ito. In your fortune, you have answering the call, the time is now. Panahon na daw para aksyonan yung mga bagay-bagay, upuan para makita mo na yung malinaw na solusyon or malinaw na ruta patungo sa yung goal. Sabi ko nga sa inyo kanina, mag-relax, huwag magmadali. Pero yung pag-iisip kasi with the hanged man, yun na rin yung action eh. Sabi ko sa inyo, di ba kanina, upo muna, pag-isipan muna natin to, harapin natin yung plano. That is you doing the work. So, pagplanuhan na yan, simulan mo na ngayon yung proseso para umandar na. Okay? You have rejuvenating rain, clear the past, and heal the present. Yes, kaya ka confused sa mga bagay-bagay kasi feeling ko na-hurt ka pa from the past, kaya parang ayaw mo maulit yon, kaya hirap na hirap ka ngayon mag-decide. Now, let go of the past. It shouldn't affect your time now. Kung talagang natuto ka doon, hindi na mangyayari yon. Kasi alam mo na yung green flags and red flags na dapat mong isipin, di ba? In the area of your fortune, meron kang the 10 of cups. Meron kang 10, 10 here, talaga namang completion, accomplishment, no? Talagang closing of a tough cycle. So congrats po, palakpakan. So sabi dito ng yung spirit guides Taurus na this is really a great time to be with your family. Bonding time, go for long nights na video kayo o kaya magluto ka for them o kaya kung malayo ka man nasa ibang bansa ka, pwedeng FaceTime, no? Makipag-usap sa kanila, bonding time din yon. Gamitin mo ang technology in your advantage to keep touch with your loved ones. Okay? Meron po sa inyo napakagandang balita. Meron kang malalagpasan ng mahirap na problema because this is really a fortune after difficulty. At panahon to para kumubra ka naman ng magagandang bagay mula sa mga pinag-effortan mo. So congrats, congrats. I-claim mo to. Fortune after difficulty. Talagang merong happy family news ang aantabayanan mo this time. So congrats po. Baka mamaya, yung bahay pala, bayad na. Okay, yung utang, tapos na. Okay, yung mga anak mo natanggap sa precious school, mga ganyan. So, may happy family news kang dapat antabayanan. Okay? So, i-celebrate mo yan with family and loved ones ngayon. 10 of Cups being clarified by the High Priestess. Yes, ito ay naka-destined for you. Marami kang questions in the past, marami kang mga tanong na walang sagot. Pero now, kitang-kita ko dito na yung good news na dumating, it will all make sense na parang, kaya pala, kasi ito yung magandang resulta para sa amin. Halimbawa, kaya pala, inilipat ko sila ng school kasi dito pala sila mag-excel. Dito pala sila magiging highest graders, mga ganyan. So, nakita mo yung pagganda ng buhay after leaving something behind. Or pag-andar ng isang destined path. Ano? Sabi dito na just believe in yourself and believe in destiny. Everything will be fine. Okay? Manalig ka lang sa faith mo kay God, sa universe, that whatever you're trying to wish for the family, bababa na siya, darating na siya para sa inyo. So, anong dapat gawin ngayon ni Taurus? Alagaan kung ano man dong magandang wish na makukuha mo for your family and be hands-on para ito'y dalihin mo for a long time. Okay? So, congrats po para sa'yo at iyong pamilya. In your divine messages, meron kang, you're very close to achieving your goal. Tingnan mo naman, malapit ka na daw sa pag-abot ng goal mo. Kaya tapusin na natin tong confusion na yan. You also have, you and your loved ones are safe. Wow, i-claim mo to. Ikaw daw at saka loved ones mo ay ligtas ngayon. So, congrats. Magbigay tayo ng papuri sa Diyos for the protection. In your divine messages, meron po kayong the Devil card.
Devil card, sinasabi dito na yung spirit guides na lumayo ka na sa mga bagay or tao na hindi nakakatulong sa'yo. Mga maling friend groups, mga taong pumipigil para ma-reach mo yung full potential mo, mga YouTube videos or social media posts na nakakasira ng araw, putulin yun, baguhin yun, and just do the right thing. Sabi rin dito, wag mo hayaang maharangan ka ng mga takot mo at alinlangan mo. Because meron daw pumipigil sa iyo eh. Baka ikaw to, sarili mo to, yung mga confusions mo ang humaharang sa iyong goal. Kaya be brave this time and wag mo hayaang magpalubog sa iyo yung iyong mga alalahanin at mga pangamba. Okay? The Devil cards being clarified by the Page of Pentacles. Yes, sabi dito kung marami kang takot, aralin mo kasi. Maaring kaya ka lang confused and fearful, it's because marami kang mga unfamiliar things na kinakaharap. Kung magalaan ka daw ng oras para aralin siya, buting tingin, intindihin, lalakas yung loob mo na, ay, kaya ko pala to, madali lang pala. So, malulusaw tong mga takot mo. Parang ganun, okay? So, make this your top priority. Buting tingin na, alagaan na, pag-aralan para mahanap mo yung best potential niya para sa'yo. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Teapot. Deep friendship with someone of the same sex. Yes, yung mga kaibigan mo na makakatulong sa'yo para pataasin yung moral mo, sila yung samahan mo lagi. Okay? You have Dark Man. Meron daw pong lalaking maitim or moreno or itim ang buhok sa buhay mo. Kausapin mo daw siya kasi meron daw siyang concern sa'yo at bigyan mo siya ng time this time. Okay? You have psychic ability, trust your intuition. Yes, pagdating sa mga family wish, mga dapat gawin, pampamilya, pagkatiwalaan mo daw ang instinct mo at intuition mo. Okay? You have Turkey, someone is behaving stupidly. Nako, meron daw tao sa buhay mo na eengot-engot, tatanga-tanga. Hayaan mo siya, wag mo intindihin, wag mo sayangin ang oras mo sa kanya. Okay? Ang outcome ni Taurus for February 1 to 8, you have the Knight of Pentacles. Okay, dito, yung Knight of Pentacles mo, kailangan daw marami ka munang information bago lumarga, bago ituloy yung plano para solid siya. But here, in your outcome, tingnan mo naman, your plan is working in your favor. Talagang paandap-andap man, mabagal man, paunti-unti, pero sure na, sigurado na, gumagana na. And everything that you worked hard for, pagdating sa andar mo na ito, ay worth it lahat. So panahon talaga to, Taurus, na maglaan tayo ng effort para makuha din natin yung tamang bunga. And huwag kang mag-alala, your work, your pagpapagod para dito ay may magandang reward coming soon. Okay? So ngayon, narinig ko rin dito na pag nabuo na yung plano, aksyonan. Huwag matenga sa isip. Huwag matenga sa preparasyon lagi. Kailangan meron ka rin daw lakas ng loob na humakbang para itulay ang mga plano na yan. Okay? After we made a pause, after we made a gradual pace at mag-isip sa mga dapat gawin, pag buong-buo na, ilaban mo na. Okay? Pag sigurado at legit na yan, make a concrete decision to fight for it and make that first move. Okay? Knight of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Yes, kapag dumating na yung pagkakataon at alam mong this is the right time, i-forward move natin to. Hindi aatras, hindi uuwi, hindi mag-quit. We will give ourselves a chance para sa bagong pagkakataon na to. And you will tell yourself, try lang natin, subukan lang natin, na paghandaan ko na. Alam ko na gagawin ko dito, na research ko na to, na prepare ko na. So this preparation will give you the boost para ilaban tong journey na ito. Kayang-kaya mo yan, yakapin mo, and enjoy the process. Panahon to para maging adventurous, maging palaban, and to take on new opportunity. Kahit unfamiliar yung pupuntahan mo or unfamiliar yung sitwasyon, kung napaghandaan, napagplanuhan, lalakas ang loob mo na gawin siya. Okay? Sa Taurus, yan po ang inyong February 1 to 8. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus today. Thank you po for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.